So, good afternoon guys. Ayan, oregano. Ito po ang iniinom ko sa ngayon. Nilalaga ko yung dahon para sa aking ubo kasi grabe nang inom ko ng mga gamot. Pero hindi pa rin ako umuokay. Hindi naman as in grabe yung ubo pero may ubo pa rin talaga. So magtatanim tayo nito kasi marami. Meron ako dito sa bahay pero tumanda na, pumangit na. So ayan, pumangit na siya, lumiit na, kaya kukuha tayo para itanim ulit doon sa aking garden. Ayan. Ay, lamigas! So dito pala banda, yung mga tanim kong ganyan, binibigay ko na kasi yung lote na ito ay naibenta na, matagal na. So, gagamitin na nila lang yung lupa. Ngayon po ay 1 o'clock. Ayan, sobrang init. So, ayan tayo magtanim. Mga papaya. Dito tayo magtanim ng mga manguha din ako ng, may dala akong boro, manguha din ako ng kahoy. Panggatong. Ito. Bakit ito na ganito? Ayan, kinakalkal ng manok. Pero tutubo din yan. At dito natin itatanim mga oreganos natin. Kasi maganda sa mga ganito. Ang mga lupa kasi dito ay binibenta nila lote-lote na. So, yung lupa talaga ni Chris, yung bahay lang namin doon. Yung sa harapan namin, lupa yun ng kanyang uncle, ng dalawang uncle niya. Kaso, hindi na, kasi marami nang binibenta, pero may space pa naman na hindi binibenta, pero marami-rami na talaga yung naibibenta. Si ito nga ang tinatamnan ko, binibenta na yan. Tapos, yung may-ari, kapamilya lang din nila, hindi naman pa nila ginagamit yung lupa at dito lang naman talaga yung araw ba, yung masisinaga ng araw talaga. Kasi kailangan pag magtanim ka talaga ng mga gulay, ng mga ganyang oregano o tanglad, kailangan talaga sa maaraw na lugar kaya kung malilim, wala talaga, hindi maganda ang kakalabasan ng inyong gulay. So, dyan, tinatamnan ko muna, pero pag kukunin na nila yan, gagamitin na nila yung lote, hindi ko na din yan tatamnan, kukunin ko na yung mga tanim ko at maghahanap din naman ako ng ibang pagtamnan. Pero kung wala na talagang space, sa likod ng bahay namin talaga ako magtatanim siguro hindi na talaga sa lupa, paso-paso na yung tatamnan ko. Kasi gusto ko talaga magtanom ng mga gulay talaga. Simula noon kasi laking bukid po talaga ako. Ayan, dyan natin itatanim. Ayan. Ayan. So, ito mga gulay. Panggatong, konti na lang. So, lahat ng tanim ko dito, itong alagbati, patola, mga oregano, yung mga kamote, yan po lahat ay organic, walang fertilizer. Gustuhin ko mang lagyan ng fertilizer, wala talaga akong pambili sa ngayon dahil sobrang medyo struggle po ang aming hanap buhay ngayon dahil may nag-aaral ang aking anak at maraming mga gastos. Pagkain namin, so naubos lang doon yung income ni Chris. So ako din walang income sa ngayon kasi andito lang ako sa bahay. So yung ginagawa ko, nagtanim-tanim, mga gawaing bahay lang ang mga ginagawa ko ngayon, naglalaba, nag-aalaga ng mga uniform ng anak ko, nagluluto. Ito mga pinagkaabalahan ko sa ngayon dito. Itong mga yung mga alagbati ko yan, namulaklak na namumunga na siya. Ang dami na niyang bunga So yan ang magandang itanim pag alagbati, yung bunga talaga niya kasi para bang ang tagal niyang maging matanda pag ganun. Kasi yung bunga kasi niya maganda yun itanim at isimilya mo muna sa isang paso o sa sako. At yung mga patola ko yan, ang dami-dami ding bulaklak sa ngayon. Lahat yan patola, walang fertilizer, organic yan lahat. Dahil wala akong pambili. Kung may pambili siguro ako sa ngayon, medyo tumataba-taba yan siya. Ito mga kamuti ko din, kamuti tinangkong sa amin ang tawag. Ang daming mga talbos, ang gaganda ng mga talbos. So, itinanim ko yan ng 5 piraso. At dumami na siya ng ganyan ngayon. At balak ko pa yung padamihin para maganda kasi yung tinangkong sa mga low blood tulad ko. Minsan talaga low blood ako at ngayon din na-feel ko din ang pagka low blood ko kasi pag
tatayo ako galing sa pagkakaupo or bigla akong lumalakad na nahihilo talaga ako ng bonggang-bongga. At kung magbibi talaga ako, hindi naman talaga mataas bibi ko, normal lang. So ganito talaga ako simula nung nabuntis ako kay Dudong, sobrang anemic ko. Tingnan mo yung talukap ng mata ko, sobrang maputla. So yun kasi ang nakikita ko ginagawa sa akin noon, kaya tinatingnan ko rin talukap ng mata ko, maputla talaga. So yung mga mga gulay ko, yung sa malilim na lugar nilagay ko yung mga tanglad, kaya yun ang pangit tingnan nila ngayon. Kahit konti lang. Marami naman ditong kahoy, yung panggatong, kaso kinakapitan ng mga patula. So a day in my life as a Subana na pumuntang Zamboanga at nagkaroon ng isang anak na sa simula ay ayaw sa akin ng mga tao dito. So ayan guys, pamilya ng ni Chris naman na-recall ko lang, hindi ayaw nila sa akin noon. Pero ngayon medyo okay naman. So ayan, yung mga nangunguha tayo ng panggatong. So probinsyang nanay po talaga, probinsyanang nanay pala, hindi probinsyang nanay, probinsyanang nanay. So ayan, galing sa probinsya, pumuntang probinsya ulit. So ayan, panoorin nyo lang po guys, hindi na ako mag-voice over dahil naubusan akong isa salita. Tingnan nyo na lang ang aking ginagawa. Naman Alpa? Patulak kita yung tangkamo tayo. Si. Dinis, ipasaka sa puto na ipa. Naipapulta, napuri pa lang. So yan, mag-isang sitaw na nabuhay. Ito lang talaga mag-isa, isa lang nabuhay. Kasi yung iba namatay. Kaya nilagyan ko ng ganito para kakapitan niya. Kasi para magkaroon pa ako ng ibang itatanim pag mamunga yan siya. Kasi wala talaga akong makuha na similya na ngayon. Kahit gusto ko magtanim pero wala akong pambili ng mga seeds. So yan. So yan, nakauwi na ako. Ayun. Hindi muna ako magsisibak ng panggatong dahil ang sobrang init doon ay. At sobrang basa ng aking likod, so inuubo na naman ako. Ay, may kuryente na. Thank you Lord, may kuryente na.
Kanina pang umaga walang kuryente. Pero dito sa amin, kahit walang kuryente, okay kami kasi sobrang mahangin yung lugar namin. Doon kasi doon sa Urban Poor, yung pupuntahan ng mga tindahan, yung lupa doon, may nagtayo ng pader na napakataas. Line dito sa amin na ang hangin hindi papasok sa kanila. So kami dito ay free kasi basakan man ang amin ano. So yung hangin galing sa dagat papunta sa amin sobrang malamig. Pero sobrang init pa din. Tingnan yung basang-basa ako. So that's all for today. Thank you for watching. Makakonect na naman ako ng wifi sa aking kapitbahay.